Numbers 14, verse 7 to 8. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Okay? Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Okay? Genesis 12:2. Gagawin kitang isang malaking bansa. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, sabi ng Panginoon. Okay? Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, sabi ng Panginoon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, sabi ng Panginoon. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Okay? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Okay? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Okay? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Okay? Sa Tagalog, Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikakabuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Okay? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Okay? At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Okay? Alam ko, sabi ng Panginoon, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Okay? At plano para bigyan kayo ng pag-asa. Plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang ibig sabihin, nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Alam ng Panginoon ang mga plano niya sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Okay? Puro magagandang plano lamang. Puro magagandang plano lamang ang inihanda ng Panginoon sa atin. Plano ng Panginoon na pagpalain tayo. Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng kasaganaan ng buhay. Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng kasaganaan sa buhay. Okay? Plano ng Panginoon na pasaganain, umunlad at sumagana ang ating buhay. Okay? Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng masayang buhay, maayos at magandang buhay. Inulit ko, plano ng Diyos na magkaroon tayo ng masayang buhay, maayos at magandang buhay sa pangalan ni Jesus. Okay? Plano ng Diyos, plano ng Panginoon na pagandahin ang ating buhay at paginhawain ang ating buhay. Okay? Plano ng Diyos na putulin niya ang sumpa ng kahirapan sa buhay natin upang makaahon tayo sa kahirapan. Okay? Ililigtas tayo ng Panginoon sa kahirapan upang hindi na tayo maghirap. Plano ng Diyos, plano ng Panginoon na ayusin niya ang ating buhay. Okay? Plano ng Diyos na ayusin niya ang ating buhay. Lumapit tayo ng maayos sa ating Panginoon. Lumapit tayo ng maayos sa ating Diyos. Magkaroon lamang tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Aayusin niya ang ating buhay. Palalayain tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Okay? Puro mabubuti lamang ang mga plano ng Diyos sa ating lahat. Okay? Inulit ko, puro mabubuti lamang. Puro magaganda lamang ang mga plano ng Diyos sa ating lahat. Okay? Plans to prosper you and not to harm you, not to destroy you, not to kill you. Okay? Mga planong hindi natin ikakasama. Mga planong ikakabuti natin. Hindi para tayo ay masaktan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay masaktan. Ayaw ng Diyos na tayo ay nasasaktan. Okay? Ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maghirap. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kahirapan. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kahirapan. Ayaw ng Panginoon na masira at gumulo ang ating buhay.
Ayaw ng Panginoon na masira at gumulo ang ating buhay. Okay? Palalayain tayo ng Panginoon sa kahirapan. Pagiginawain ng Diyos ang ating buhay. Pasasaganain tayo ng Panginoon. Ililigtas tayo ng Panginoon sa sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Okay? Plus to give you hope in the future. Okay? Plano ng Panginoon. Plano ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa sa ating kinabukasan. Plano ng Diyos na bigyan tayo ng punong-puno ng pag-asa. Okay? Plano ng Diyos na bigyan tayo ng punong-puno ng pag-asa. Plano ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa sa ating kinabukasan. Okay? Inulit ko, bibigyan tayo ng Diyos ng punong-puno ng pag-asa. Bibigyan tayo ng Diyos ng punong-puno ng pag-asa. Mga planong magdudulot ng magandang kinabukasan. Napakagandang kinabukasan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kinabukasan. Lagi natin tatandaan, si Jesus lamang ang nakakaalam ng mga plano ng Diyos na inihahanda niya sa ating buhay para sa ikakabuti nating lahat. Hindi sa ikakasama natin. Okay? Kay Jesus ang ating kinabukasan. Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang nakakaalam ng future mo at ng future ko. Nakahanda na. Nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Okay? Lagi nating isipin, Jesus wants a prosperous life. Okay? Gustong-gusto ng Panginoon na sumagana ang ating buhay. Gusto ng Panginoon na umunlad ang ating buhay. Jesus will never fail you. Hindi tayo bibigoyin ng Panginoon. John 10:10. Dumarating lamang ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ng Panginoon, naparito sa Jesus upang ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at kaaya-aya. Ano daw? Naparito ang Diyos natin upang ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana. Isang buhay na masaya, maayos at kaaya-aya. Wow! Okay? Ako ay pumarito, sabi ng Panginoon, upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, na parito ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao ang Diyos natin. Nagkatawang tao ang Diyos natin upang bigyan ka ng magandang buhay, kapatid. Upang bigyan ka ng maayos at masayang buhay. Okay? Maayos at magandang buhay. Maayos at magandang buhay ang ibibigay ng Diyos sa atin. Okay? Hindi pangit, hindi masama. Hindi pangit na buhay ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kahit kailan, hindi pa siya nakapagbigay ng pangit sa atin. Okay? Maayos at magandang buhay ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Nagkatawang tao ang Diyos natin upang bigyan ka ng magandang buhay. Upang bigyan ka ng maayos at masayang buhay. Okay? Buhay na masaya at kaaya-aya ang ibibigay sa inyo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Okay? Buhay na masaya at kaaya-aya ang ibibigay sa inyo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng masaganang buhay. Bibigyan tayo ng Diyos ng masaganang buhay. Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kinabukasan. Bibigyan tayo ng Diyos ng kasaganaan ng buhay. Okay? Buhay na maayos at maganda ang matatanggap natin sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Buhay na maayos at maganda ang matatanggap natin sa ating Diyos. Okay? Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na mapabuti ang ating buhay, mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Okay? Naparito ang Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng buhay, hindi kamatayan, hindi kasiraan. Okay? Naparito ang Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Okay? Naparito si Jesus, nagkatawang tao si Jesus, nagkatawang tao ang Diyos natin upang bigyan tayo ng kasaganaan ng buhay. Okay? Buhay na masagana. Buhay na masagana at ganap na sumagana ang ating buhay. Okay? Ang ibig sabihin ng ganap na sumagana ang ating buhay, mangyayari talaga. Okay? Mangyayari talaga ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Mangyayari talaga ang pangako ng Diyos sa atin. Okay? Totoo. Totoong pasasaganain tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Siguradong bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Okay? Siguradong bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Okay? Siguradong bibigyan niya tayo ng masaya at kaaya-ayang buhay. Okay?
Napalito ang Panginoong Hesus upang paunlarin ang ating buhay, upang umunlad ang ating buhay, paggagandahin ng Panginoon ang ating buhay, pagiginawain ng Diyos ang ating buhay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi ito ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Pangako ito ng Diyos sa ating buhay. Okay? Dahil ito ang plano ng Diyos sa ating buhay. Okay? Naparito ang Panginoong Hesus upang iligtas niya tayo sa kahirapan. Nagkatawang taong Diyos natin. Nagkatawang taong Diyos natin upang alisin at tanggalin niya ang kahirapan sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Pangako ito ng Panginoon. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa ating lahat. Okay? Pangako ito ng Diyos. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa ating lahat. Magtiwala ka lamang at maniwala ka lamang ng lubusan sa pangako ng Panginoon sa atin. Okay? 2 Corinthians 9, chapter 9, verse 8. Magagawa ng Diyos ng pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Magagawa ng Diyos ng pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Okay? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay upang sumagana ang ating buhay. Kayang-kaya ng Panginoon na ibigay ang lahat ng kailangan natin. Okay? Kayang-kaya ng Diyos na higitan pa ang mga kailangan natin. Okay? Kayang-kaya ng Diyos, kayang-kaya ng Panginoon na doblehin pa, triplihin pa ang mga pangangailangan mo. Okay? Upang sumagana tayo para sa mabubuting gawa. Okay? 2 Corinthians 9, verse 9 and 11. Tulad ng nasusulat, si Jesus ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Okay? Sa mga mahirap. Okay? Ang kabutihan ng Panginoon ay walang hanggan. Okay? Walang katapusan ang kabutihan ng ating Diyos. Pasasaganain kayo ng Panginoon. Pasasaganain kayo ng Panginoon sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Okay? Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa ating Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, hindi natatapos ang kabutihan ng Panginoon. Hindi natatapos ang kabutihan ng ating Diyos. Okay? Puro kabutihan ang ginagawa niya sa buhay ninyo at sa buhay ko. Puro magagandang bagay lamang. Puro magagandang bagay lamang ang ginagawa niya sa iyo. Okay? Pasasaganain tayo ng Panginoon sa lahat-lahat ng bagay. Ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapala sa atin. Ang Panginoon mismo ang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan. Okay? Ang Panginoong Hesus mismo ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Okay? Job 22, verse 21. Sumang-ayon ka sa Panginoon, makipagkasundo ka sa Kanya. Sumang-ayon ka sa Panginoon, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Ano daw? Sumang-ayon ka sa Panginoon, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Sumang-ayon ka lang sa ating Panginoon. Makipagkasundo ka lang sa ating Diyos. Okay? Maging tapat ka lang kay Jesus. Huwag ka lang lalayo sa ating Diyos. Magkaroon ka lang ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Magkaroon ka lang ng tamang relasyon kay Jesus. Okay? Magkaroon ka lang ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Magkaroon ka lang ng tamang relasyon kay Jesus. Okay? I-focus mo lang ang mga mata mo kay Jesus. Tumingin ka lang lagi sa ating Panginoon. Hanapin mo lang lagi ang Panginoon ng buong puso. Okay? Papasukin mo lang si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso. Okay? Sumunod ka lang ng mabuti kay Jesus dito sa salita ng Diyos. Okay? Ang buhay natin ay gaganda at magiging maginhawa. Gaganda ang ating buhay. Giginhawa ang ating buhay. Uunlad ang ating buhay. Okay? Magiging maayos ang ating buhay. Okay? Magkaroon ka lang ng tamang relasyon sa ating Diyos. Okay? Mas gaganda ang future mo kung magkakaroon ka ng tamang relasyon sa ating Diyos. Mas magiging maayos ang ating buhay, mas gaganda ang ating buhay kung magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Okay?
Lumapit lamang tayo ng maayos kay Jesus. Lumapit lamang tayo ng maayos kay Jesus. Magkaroon lamang tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Okay? Magkaroon lamang tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Lumapit lamang tayo ng maayos kay Jesus. Sumunod lamang tayo ng mabuti kay Jesus dito sa salita ng Diyos. Ang buhay natin ay gaganda. Ang buhay natin ay gaganda at magiging maginhawa. Pangako to ng Diyos. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa tamang panahon, sa kanyang kapanahunan. Okay? Psalms 128 verse 4. Ang sino man kung si Yahweh ay buong pusong susundin. Buong puso nating susundin si Jesus dito sa salita ng Diyos. Ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Ang sino man kung si Yahweh ay buong pusong susundin. Buong puso nating susundin si Jesus dito sa salita ng Diyos. Ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sumunod lamang tayo ng buong puso kay Jesus. Sumunod lamang tayo ng buong puso sa salita ng Diyos, sa Bible. Okay? Sumunod lamang tayo ng maayos, ng mabuti, at ng buong puso sa ating Diyos. Okay? Sumunod lamang tayo ng maayos, ng mabuti, at ng buong puso sa ating Diyos. Mahalin lang natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Mahalin mo lang si Jesus ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-isip mo, at ng buong lakas mo. Ang buhay natin ay uunlad at laging pagpapalain. Ang buhay natin ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Magiging maayos ang ating buhay at lagi tayong pagpapalain ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya pababayaan ang ating buhay. Okay? Hindi pababayaan ng Panginoon ang ating kinabukasan. Hindi pababayaan ng Diyos ang ating kinabukasan. Okay? Sumunod lamang tayo ng buong puso kay Jesus dito sa salita ng Diyos. Job 36 verse 11 to 12. Kung susunod sila kay Jesus at maglilingkod sa Kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Okay? Kung susunod sila kay Jesus at maglilingkod sa Kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Kung sila ay makikinig sa salita ng Diyos at sa Diyos ay maglingkod, buong buhay na sagana at payapa sa kanila idudulot. Okay? Buhay na sagana at payapa sa kanila idudulot. Okay? Isaiah 1 verse 19 to 20. Kung susundin ninyo ang aking mga sinasabi, sabi ng Panginoon, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Kung kayo ay sasang-ayon dito sa salita ng Diyos, kung kayo ay sasang-ayon sa salita ng Diyos, okay? At magiging masunurin sa salita ng Diyos, kayo ay kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Okay? Tayo ay kakain ng masasarap na pagkain, ng mga masusustansyang pagkain. Ma-enjoy natin ang mga tanim, ang mga pananim ng ating lupain. Okay? Ma-enjoy natin yun. Okay? Matatanggap natin at ma-enjoy natin ang mga pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos. Sundin lamang natin ng maayos si Jesus sa Kanyang salita.